Sabihin mo sa akin, bakit si Satanas naman mayroon sa'yo? Sabihin mo kay Satanas, babalik na ako sa Diyos ko. Sabihin mo. Babalik na po ako sa Diyos ko. Nangunungawain ninyo kung bakit ginawa ko ang magtitinig na ito. Sino ang makakapagpabago sa kanya maliban na alam kung sino talaga siya? Ako ang nagsasabi sa inyo. Magkinig na kayo. Okay. At ito ang hindi nila kayang unawain. Sino ang babae ito? Ang sabihin sa kanyo, hawak siya ng Satanas. Sapagkat alam ko, sapagkat ako ang may-ari magdita sa Satanas. Balik kinalaban ako ni Satanas. Sino ba si Satanas ang pagkaakala niya? Isa siya sa pinakamataas na anghel. Pagkakasunod at sumusunod sa akin, anong ginawa niya? Kinalaban niya ako. At ang lahat ng pagkakalaban sa akin ay pumapanig kay Satanas. Tandaan mo ito ang sasabihin ko sa'yo. Isang linggo lang ang ipamibigay ko. Para magbago ka. Kaya mo na? Sabihin mo ngayon, Satanas, tinatakbo kita. Satanas, tinatakbo kita. Satanas, itinatakbo kita. Itinatakbo kita. Satanas, ulitin mo. Satanas, itinatakbo kita. Itinatakbo kita. Sabihin mo na maayos ng narinig ng Satanas. Nakasan mo. Itinatakwil. Itinatakwil. Ulitin mo. Huwag kang tumawa. Sapagkat hindi ako nagbibig, mapapahamak ka. Satanas, itinatakwil. Ngayon din, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan. Sa ngalan. In Jesus' name. Kinig kayo. Walang magic dito. Ginawa ko ang tinig na ito para hiyain si Satanas. Para hiyain ang mga kagrupo ni Satanas. Kaninong grupo ba kayo? Jesus Christ. Lord, amen. Hindi niyo kasi alam kung sino ako. Pinagtsatsagaan ko kayo. Kahit mahirap. Baka hindi madali sa likod ko ang ginagawa. Pero malaki ang pananampalataya niya. At wala siyang ginagawa. Kahit sino pa ang humarang sa kanya. Kaya kung kayo pumupunta dito kapag gusto nyo lamang mahiya kayo sa sarili nyo, narinig nyo na ang tinig ko, eh, mapapayo rin nyo. Pupunta lang kayo dito dahil gusto nyo. Hindi dahil ako may gusto. Kung ang gusto ko ang nasusunod, dapat palagi kayo dito. Puri may gawain ako. At hindi na kayo dapat napipilitan at hindi na dapat kayo pinipilit lamang. Dapat kusa ang inyong pagpunta rito. Praise the Lord! Amen!
Hindi ibig sabihin na nakaupo kayo dyan ay okay na kayo sa akin. Inaayos ko kayo, itinutuwid ko kayo, sapagkat mahal ko kayo. Pag dumating na ang takdang araw na yan, kahit mahal ko kayo, wala na tayong pag-uusapan pa. Pag ngayon na tayo nag-uusap, ngayon ang panahon mo para maunawaan ninyo na may impyerno talaga. At kung ang tatay mo'y si Satanas, saan ka pupunta? Sa langit ba? Impyerno. Sa impyerno. Kaya sa mga anak na ang galing magsinungaling, okay lang. Meron ang naghihintay sa'yo. Nakahanda na ang impyerno. Bakit nagkabay na kayo? Bakit? Bakit natakot? Natakot ang mga magulang niyo. Hindi sa Diyos. Sapagkat kung sa Diyos natakot ang mga magulang niyo, dapat pinagsumikapan kayo dahil sa Diyos. At nasa ng Diyos? Pag-usapan niyo ang Diyos para samahan kayo ng Diyos. Pero dahil wala ang Diyos sa bahay niyo, si Satanas malaya-malaya, pakialaman kayo. Kung ayaw maniwala sa akin, kung ayaw mo maniwala sa akin, ano ba ang aking gagawin? Napako na si Jesus ako. Ayaw mo pa rin bumalik kay Jesus. At ang pagbalik kay Jesus ay pagpapatakot kay Jesus. Ang pagbalik kay Jesus ay pag-iwan sa kasalanan para mamuhay na ng ayon sa kalooban ng Diyos. Napakalaki na responsibilidad ng mga magulang. Paano magkakaroon ng responsibilidad na tama ang magulang kung sila mga magulang ay hindi kilala ng Diyos at hindi nabubuhay at hindi namumuhay ng ayon sa nais ng Diyos? Saan ba kukuha ng kaarawan ng mga anak kundi sa magulang? Kapagkat ang kabutiang asal ay hindi dapat iasa sa eskwelahan. Responsibilidad ng magulang. At dito sa gawain ito, ginagampanan ang babae. Ito ang responsibilidad ng mga magulang ng kabataan. Praise the Lord. Amen. Ang responsibilidad, naniwalagin ko kayo. Ang kumpagin sa mabuting asal ang mga anak ninyo dito. Praise the Lord. Amen. Higit pa yan sa edukasyon na ipinagyayabang ng mga magulang ninyo na kaya kayong pag-aralin at pagkatapos kayo makapag-aral, yung pinag-aralan ng ang susunod din sa kanila. Pagkat hindi kayo nagkaroon ng tamang asal ng pagpapahalaga una sa magulang. Ang respeto sa magulang. Kaya kayong mga kabataan na nandito, kung hindi nyo nararanasan bumalang sa mga magulang nyo, pag nandito kayo, dapat irespeto nyo ang Diyos dito. Ano kaya ang maibibigay ng isang ina sa kanyang anak kung siya ay naging anak din ng isang suwain din anak? Anong kabutiang asal ang ituturo niya sa inyo? Pero kung naging isang suwain kang anak,
at na-realize mo ang pagkakamali mo at humingi ka ng tawad sa Diyos, bagong tao ka na. Bagong nilalang ka na. Magkitanggal na ang ikaw. Ikaw ba'y babae? Babae lamang may karapatan ang ikaw. Kapagkat ang tunay ng kagandaan ng babae hindi nakikita sa mga pahiyas na yan. Subalit, ipinahintulot dagdag sa kanilang kagandahan panlabas na umano. At ang mga lalaki ang hindi pinahintulutan na magsuot ng ikaw. Ayusin nyo, palabas mo kami. Sa gawain ito, sa loob ng The Voice of Jesus Christ, hinuhuli ang ayos na galing sa wangis ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya kung bago ka lang, okay lang. Okay lang. Pero makinig ka. Paglabas mo dito, isusuot mo pa ba yan? Hindi na siya maghihikaw paglabas mo dito. Sapagkat siya isang lalaki. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sayang. Napakaraming. Sayang panahon na dapat okay na kayo. Na dapat ang magulang nyo okay na rin. Pero hanggang ngayon hindi okay ang magulang mo. Kaya pareho kayong hindi okay. Ang mga kabataan nandito, napabalik-balik dito, dapat natututo kayo! Praise the Lord. Amen. Hindi matagal ang panahon na kailangan i-consume ninyo. Ngunit dapat hintayin pa ang 2 buwan o 1 taon para magbago ang kayo. Pagkat ang pagbabago, oras na narinig mo ang tingog ng Diyos. Yun na yung pagbabago dapat matanggap mo. Praise the Lord. Amen. Tayo, lolo. Sabihin mo sa kanila kung gaano ang ipinagbago mo kabilis. Sa akin. Dati para sa magulang, alamura, walang pinaninindigan, laging sumasunod mo. Bago lahat yun, yung napasok sa gawain ko. Kaya sa inyo lahat, stay kayo lagi dito. Dito talaga mabago kayo. Kaya binago talaga ako ni God. At dito talaga sa gawain ko, kumikilos ng Diyos. Kaya sa inyo lahat, bumalik kayo. Patuloy kayong bumalik. Malalaman niyo talagang buhay talaga dito si God. Praise the Lord. Amen. Buhay sila. Kailan ba namatay sila? Ang tanong nga lang, ang tamang lugar ba yung pinupuntahan nyo para malaman yung buhay ang sila? Dito, buhay ang sila.